So minsan pa palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpak, yung palakpak ng isang kabataan. Yan, ha? Amen. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo muna, sabihin mo, huwag mo ako pansinin, ha? Ayan, makinig ka lang muna. Okay. So, alam mo na gagawin mo, huwag mo papansinin yung katabi mo kapag dinadaldal ka. Amen? Ayan. So, welcome po sa ating second week ng Jam Fest Month. Sino ba yung nandito last week? Taas nga kamay. Okay, halos lahat tayo. No? Wala bang ngayon lang naka-attend sa ating Jam Fest Month? Si ate dyan. Ngayon lang. Yan siya, ngayon lang. So, last week, ay ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraang linggo? Kung natatandaan nyo pa. Sabi nyo, nandito kayo last week. Ano yung pinag-aralan natin last week na tinuro ni Ate C? Ano na? Yan, faith in the feed. Okay? So ano naman ang tinalakay nung time na yon? Ano naman ang ibig sabihin ng faith in the feed? Ano yung mga natandaan ninyo nung time na yon? Na tinuro ni Ate C. Yung title lang natandaan nyo. Faith in the feed, no? Hindi, actually, ang napag-aralan natin last week ay yung danger ng social media sa ating faith. Tama? Na kung hindi tayo magbabantay, kung hindi tayo magiging sober-minded and alert, ay pwedeng makaapekto yung social media sa ating faith. Tama? Pwedeng maapektuhan yung ating belief, right? Yung ating paniniwala sa Diyos, yung ating spiritual life ay maapektuhan ng social media. Okay? Kung hindi tayo magbabantay. Katulad nga ng sabi ni Ate C, what you consume, consumes you. Alright? Kung ano yung madalas na pinapanood mo, kung ano yung madalas na pinapakinggan mo, balang araw ay magiging ganun ka na rin. Kung hindi mo babantayan yung sarili mo. Kaya nga maraming mga kabataan ngayon, di ba? Dahil mahilig sa drama, gusto nila yung buhay nila madrama din. Di ba? Mahilig sa mga Korean novela, okay? Mahilig sa mga love story. So, ang gusto nila, yung kanilang love life ay katulad nung napapanood nila. No? Tama? Mahilig sa anime. Kaya, nagiging action star na rin, di ba? Amen? Yung mga kabataan, di ba, maririnig mo, biglang mag-goma-goma, goma-goma. Mag-hami-hami wave, no? Bakit? Kasi nga, yun yung madalas nilang pinapanood. Alright? Yun yung kinukonsume nila. Kaya, hindi nila napapansin, nakukonsume na rin sila ng kinukonsume nila. Okay? Now, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa kung paano naman tayo makaka-influensya sa social media bilang isang Kristiyano. Paano mo ipapasok yung faith mo sa social media? Okay? Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil binigyan mo kami ng opportunity upang makinig at mag-aral ng iyong salita. And we pray, Lord God, na sa lahat ng aming mapapakinggan ngayong hapon na ito, ikaw po ang maparangalan, ikaw po, Panginoon, ang magturo sa amin. Lord God, buksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan, nang sa ganon ay maunawaan namin ng maayos ang lahat ng aming mapapakinggan at maiuwi namin ito hanggang sa aming mga tahanan at ma-apply namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, itago niyo po ko sa iyong likuran at ikaw po ang siyang makita sa akin, Panginoon. Give you glory, give you honor in Jesus' name. Amen and amen. Sige pa, palakpakan natin si Lord. Ayan. So katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa kung paano ka makaka-influensya sa social media. Alright? Bilang isang Christian, paano mo ipapasok yung faith mo sa social media? Alright? Paano mo ipapasok yung belief mo? Paano mo ipapasok si Jesus sa Facebook, sa TikTok, okay? Sa Instagram, sa YouTube, ano pa bang mga social media ngayon? Paano mo ipapasok si Jesus diyan? Okay? Kasi karamihan ngayon, ang madalas na nakikita natin sa social media ay mga nagva-viral na hindi naman makakatulong sa ating faith. Amen? Lalo na ngayon, sa panahon natin, tayo po ay namumuhay kung saan almost everything can go viral.
Okay? Yung mga sayaw, nagba-viral. Yung mga meme, nagba-viral. Di po ba? Yung mga short clip, nagba-viral. Even a mistake ay nagba-viral. Amen? Mga issue, nagba-viral. Di po ba? Actually, ngayon nga, di ba? Ang nagba-viral ngayon ay yung issue dito sa Pilipinas na korupsyon. Okay? So, maraming mga tao ngayon ay ginagawa nila ang lahat para lang makakuha ng likes, para lang makakuha ng follows, ng shares. Okay? Meron nga ako napanood na isang post na siya ay kumakain ng hilaw na isda. Minumukbang niya yun para lang ano. Alam mo yun, yung gumagawa ng mga iba-iba, halos lahat ginagawa na nila para lang makakuha ng likes. Diba? Umiinom ng 10 kobra, di ba? Nagmumukbang ng mga hilaw na pagkain, nagmumukbang ng yung lamesa nila ay punong-puno ng pagkain. So ginagawa nila yon lahat para sa likes, follows, and shares. Okay? Now, here's the question, kung kaya natin gumawa ng isang viral post, bakit hindi tayo gumawa ng isang post na patungkol kay Jesus? Amen? Kaya nating i-post yung ating mga pagkain. Alright? Kaya nating i-post yung ating mga vacations, yung ating mga selfies, at todo effort pa tayo sa pag-i-edit para lang makaipon ng malaking engagement. Tama? Talagang pinagpupuyatan mo yung edit. Okay? Para lang makakuha ng mataas na likes, maraming followers, ng maraming shares. Okay? Ginagawa mo yan para sa'yo. Okay? So, the question is, bakit hindi natin gawin para kay Jesus? Kung kaya natin mag-share ng mga funny content na nagtatagal lang ng isang araw, bakit hindi natin i-share ang good news, ang gospel, na pang walang hanggan? Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, make Jesus viral. Bulungan mo yung katabi mo, sabihin mo, bro, pasikatin natin si Jesus. Amen? Hindi yung mga nagkakamali sa Facebook ang pinapasikat natin. Alright? Hindi yung mga nagkakamali sa social media ang pinapasikat. Papasikatin nga kita ngayon. Ang yabang mo sige, papasikatin kita. Wag yung papasikatin natin. Ang pasikatin natin si Jesus. Amen? Now, when something is viral, ito po ay mabilis na kumakalat and it captures attention, it creates reaction, at ako po ay naniniwala na ito na po yung panahon, lalo na sa ating generation, alright, na kaya natin pasikatin si Jesus, kaya natin na gawing viral ang pangalan ni Jesus. Kayo po ba naniniwala na kaya nyo rin pasikatin si Jesus? Amen? Yun nga lang, minsan ang problema ay karamihan sa mga kabataan ngayon nahihiya na i-post si Jesus. Tama? Maraming mga Christian ngayon, maraming mga born again ngayon, sila po ay nahihiya na i-post si Jesus online. Bakit? Because of the cancel culture. Feeling nila, kapag pinost nila si Jesus, kapag nag-post sila ng patungkol sa spirituality, patungkol sa Bible, patungkol sa salita ng Diyos, feeling nila sila ay ibabash ng tao. Okay? Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ayaw i-preach si Jesus, ayaw i-post si Jesus sa online, sa Facebook, sa social media. Natatakot sila i-bash. Natatakot sila magkaroon ng haters. Okay? Natatakot sila ma-judge. Natatakot sila malagasan ng followers. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang mahiya, sabihin mo. Alright? Now, ito po yung tanong na sasagutin natin ngayong hapon na ito. Why we should not be ashamed to make Jesus viral? Bakit nga ba hindi tayo dapat mahiya? Okay? Sa pagpapasikat kay Jesus. Now, let's open our Bible in Romans chapter 1, verse 16 to 17. Yan po ay sasagutin ng ating text. Okay?
At yan po ay sinulat ni Pablo. Anong sabi ng Romans chapter 1 verse 16? I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentiles. Verse 17, for in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Amen? Ang ganda po ng sinabi dyan ni Paul. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to those who believe. Hindi ko kailangan mahiya sa gospel. Hindi ko kailangan mahiya kay Jesus. Dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos na magdadala ng kaligtasan sa mga taong maniniwala. Alam niyo po ba, sabi ng Bible, na sabi ng mga Bible teacher, itong verse na ito ang pinaka-tema, ang pinaka-puso ng Book of Romans. Okay? Kasi dito sinabi ni Paul na sa pamamagitan ng gospel ay maliligtas ang tao. Tama naman, di ba? Tayo po ay nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Wala naman sa atin dito na nabago ang buhay dahil sa ganda ng kanta, dahil sa ganda ng church, dahil sa ganda ng tugtugan, dahil sa ganda ng sound system. Alright? Dahil sa dami ng aircon, kaya tayo nabago ang buhay. Hindi po. Tayo po ay nabago ang buhay natin dahil sa gospel. Dahil sa salita ng Diyos na napakinggan natin. Kaya sabi ni Paul, ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa tao. Sa pamamagitan ng gospel ay maliligtas ang mga taong maniniwala. That's why he expressed his eagerness to preach the gospel. Amen? Talagang ipinakita niya yung kanyang eagerness, yung kanyang kasabikan na makapag-preach ng gospel. Okay? Now, during that time, alam ni Paul na maraming mga Christians sa Roma, na sila po ay not-attempt to be ashamed about it. Alam niyo kung bakit? Because during that time, Christians are being persecuted. Kung bakit ayaw nilang mag-preach ng gospel, kasi ipipersecute sila. At sobrang tindi po ng persecution during that time. Kasi kapag ikaw ay nahuli na nagpipreach ng gospel, ikaw ay papatayin, ikaw ay kukulong. Alright? Yung iba, tinotorture pa, hindi yung pinapatay ka agad. Hindi, tinotorture muna. Minsan, kinakaladkad ng kabayo. Okay? Minsan, ay binabato hanggang sa mamatay, pinapako sa krus. Yan yung mga nararanasan ng mga Christian noon eh. Okay? Kaya maraming mga Christian, nai-intimidate sila mag-preach ng gospel. Nahihiya sila mag-preach ng gospel, natatakot sila mag-preach ng gospel. Sino nga ba naman kasing hindi matatakot kung buhay mo ng pinag-uusapan? Hindi mo ba? Minsan, mas gustuhin mo na lang manahimik. Mas okay na lang na, mas okay na lang na wag mo nang banggitin si Jesus para lang hindi mo maranasan yung persecution, yung matinding persecution. Amen? During that time, nung time na to, madali lang maniwala sa gospel. Pero ibang usapan na yung pagpipreach ng gospel. Amen? Madali lang maniwala sa gospel eh. Pero yung pagpipreach, okay, sasabihin mo na si Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Ang hirap. Kasi buhay ang nakataya. Pwede kang ikulong, pwede kang patayin, pwede kang torturin. Amen? Pero tignan mo anong sabi ni Paul? Anong sabi ni Paul? Sa kabila ng threats, sa kabila ng danger ng pagpipreach ng gospel, anong sabi niya? I am not ashamed of the gospel. Wow. Amen? Biruin mo kahit buhay niya na yung nakataya, wala akong pakialam kahit torturin nila ako. Wala akong pakialam kahit hulihin nila ako. Wala akong pakialam kahit patayin nila ako. I will preach the gospel. I am not ashamed to preach the gospel. Dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos to bring salvation to those who believe. Amen? He is not ashamed of the gospel. He is eager to preach the gospel. Kasi naniniwala siya na lahat ng maniniwala sa gospel ay maliligtas. Okay?
lahat ng maglalagay ng kanilang faith kay Jesus ay hindi na makokondema, hindi na parurusahan, hindi na makakaranas ng kaparusahan sa impyerno. Lahat ng mga tao na maniniwala na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli ay maja-justified. Mapapawalang sala na. Yun ang paniniwala ni Paul. Okay? So meaning to say, si Paul ay nakafocus doon sa purpose ng gospel. Okay? Si Paul ay nakafocus sa buhay na dala ng gospel, hindi sa kamatayan. Hindi siya nakafocus sa kamatayan. Nakafocus siya sa buhay. Now, alam niyo po ba, ganun din dapat tayo. Despite of the cancel culture, we must not ashamed of the gospel. Amen? Especially in social media. Kahit pa sabihin natin i-cancel ka, i-cancel nila yung follows nila sa'yo, okay lang. Nag-gets niyo po ba? Naintindihan po ba natin? Amen? Despite of cancel culture, dapat hindi ka nahihiya na i-preach ang gospel. Kahit na sabihin natin na dumami ang haters mo at kumonte ang mga followers mo, okay lang. Okay? Kasi hindi naman natin alam, baka yung nakakabasa ng post mo ay maniwala din sa gospel. Di ba? Tanggapin ang gospel, manampalataya kay Kristo, magsuko ng buhay, makaranas ng justification at makaranas ng buhay na walang hanggan. Okay? So kung doon ka nakafocus, wala kang dapat ikahiya. Amen? Kung yun naman ang magiging resulta ng pagpo-post mo ng gospel, kung yun naman ang magiging resulta ng pagpo-post mo kay Jesus, hindi mo dapat ikahiya yun. Kung ang resulta ng pagpo-post mo patungkol kay Kristo ay kaligtasan ng mga taong makakakita nito, wala kang dapat ikahiya. Okay? Amen? So, bakit nga ba tayo dapat hindi mahiya sa pagpapasikat kay Jesus? Why we should not be ashamed to make Jesus go viral? Ito po ang sagot. Simple lang. Okay? Ito po ang ating big idea. Making Jesus viral is not about popularity. It's about the purpose of bringing salvation in the digital world. Okay? Yung pagpapasikat kay Jesus, hindi po ito patungkol sa kasikatan. Alright? Ito po ay patungkol sa pinaka-purpose ng gospel, to bring salvation in the digital world. Nagets po ba? Kasi kung magpo-focus ka lang sa popularity, madidisappoint ka eh. Kung magpo-focus ka lang sa kasikatan, madidisappoint ka. Alam mo kung bakit? Sabihin nyo, bakit? Bahala kayo. Hindi, totoo. Kapag nakafocus ka lang sa popularity, madidisappoint ka. Kasi si Jesus na mismo nagsabi na maraming taong kamumuhian ka dahil sa akin. Okay? Dahil sa akin, maraming mga taong tatalikod sa'yo. Maraming mga followers ang mag-unfollow sa'yo. Marami ang mag-unlike sa'yo. Amen? Marami ang magiging haters mo, ang magiging bashers mo dahil sa akin. Sabi pa nga ni Jesus, kahit yung mga magulang ay kamumuhian ng mga anak dahil sa akin. At ang mga anak ay kamumuhian ng mga magulang dahil sa akin. Okay? So, ibig sabihin, kung sa popularity ka lang nakafocus, madidisappoint ka. Okay? Kasi itinakda na talaga ni Jesus, amen, na yung mga tao na ayaw sa Bible, ayaw sa salita ng Diyos, ay ika-cancel nila. Okay? So darating ang time, uunti ang followers mo at dadami ang mga haters mo. Dahil kay Jesus. Naalala ko, merong isang influencer sa ibang bansa. Ito ay rapper, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero sikat tong rapper na to, kilala to nila Jess. Sabi niya ganon, simula kasi nung namatay si Charlie Kirk, kumbaga parang nag-post din siya patungkol kay Jesus, na si Jesus nga ang the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. And then nung nag-post siya noon,
Alam niyo po ba, 25,000 ang nawala sa kanyang mga followers. 25,000 ang nag-unfollow sa kanya. Ang laki nun. Okay? Minsan nga tayo, hirap na sa 1,000 followers lang. Di ba? Yung 25,000 pa kaya na pinaghirapan niya ay nawala sa kanya, in-unfollow siya because of his faith, because of his belief in Jesus Christ. Amen? Pero anong sabi niya? Sabi niya, okay lang. At least, nasabi ko, na ipahayag ko yung aking pananampalataya sa social media. Kahit na, sabi niya ganun, kahit na maging isa na lang ang followers ko, okay lang. Di ba? So kung ikaw ay nakafocus sa purpose, amen? Kung nakafocus ka sa purpose, kahit kumunti ang followers mo, at kahit dumami ang mga bashers mo, okay lang. Ang importante na ipasok mo si Jesus sa digital world. Amen? Ang importante na ipasok mo ang salvation sa social media. Amen? Na ipasok mo ang salita ng Diyos sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Okay? So paano nga ba natin, para mas maintindihan natin, okay, let's pag-aralan natin, paano nga ba natin mas lalo pang maipapakalat si Jesus online. Okay? Ready na ba kayo? Yan. Number 1, unang hakbang para maipasikat mo si Jesus online. Number 1, understand who Jesus is. Okay? Yan ang pinakaunang hakbang para mas mapasikat mo si Jesus. Number 1, understand who Jesus is. Okay? So, before you can share Jesus, you must know Jesus. Para ma-share mo ng maayos si Jesus sa digital world, dapat kilala mo si Jesus talaga. Amen? Kaya nga si Paul, sabi niya, I am not ashamed of the gospel dahil kilala niya yung ipapakilala niya. Amen? Ipapakilala ni Paul yung gospel, si Jesus, ipapakilala niya sa mga Gentile. At kaya hindi siya nahihiya kasi kilalang-kilala niya yung ipapakilala niya. Gets nyo? Amen? Confident siya na yung ipapakilala niya ay kayang magbigay ng kaligtasan sa tao. Di po ba? Confident siyang i-promote si Jesus dahil subok niya na si Jesus. Okay? Sabi nga, di ba, you can promote a product you have never used. Hindi mo kayang mag-promote ng product kapag hindi mo pa siya nasusubukan. No? So kung ikaw magpo-promote ka ng produkto, dapat nasubukan mo muna. Na-experience mo muna. Tama? Taas nga kamay ng mga nag-affiliate dyan, mga nag-affiliate sa TikTok. Si Rowa. Ako actually, nag-affiliate din ako sa TikTok. No? Na nagpo-promote ako ng mga product. Okay? So yung ipopromote mo na product, hindi pwede na hindi mo siya nasubukan. Hindi mo siya na-experience. Okay? Halimbawa, nag-promote ka ng damit. So, ang una mong gagawin, isusukat mo muna yon. Titignan mo muna kung bagay sa'yo. At yun din ang titignan ng mga tao kung bagay sa'yo. Tama? Kasi kapag pangit sa'yo, hindi nila bibilhin yun. Kaya nga tingnan mo si Rowan nung nagpo-promote siya. Ano yung pinopromote mo? Yung baggy pants ba yun? Nakita ko yung post niya, nag-outfit check siya. Gumagawa siya. Ganun-ganun siya. Di ba? Pinapakita niya di ba? Yung experience niya, ang ganda sa kanya, di ba? So, ang daming mga nanonood, di ba? Ang taas ng engagement. Okay? Bakit? Kasi subok niya na Ganun din di ba? Kapag magpo-promote ka ng product, kailangan, subok mo. Okay? Magpo-promote ka ng makeup, ipapakita mo na gumaganda ka talaga dyan sa makeup na yan. Di ba? Pero kung hindi ka gumanda, walang nangyari, walang bibili niyan. Di ba? Ipapakita mo na tumatagal yung makeup, di ba? Hindi siya nagpe-fade. Na kapag napawisan ka, di ba may mga makeup na ganyan? Na kapag napawisan ka, mawawala na. Di ba? Yun yung mga titignan nila, yung mga result. Alright? Yung mga outcome, yung mga resulta ng produkto. Kung yun ba ay nagiging effective. Okay? Pag magpo-promote ka ng whitening, di ba? Titingnan nila kung effective sa'yo, kung pumuti ka ba talaga. Di ba? Magpapakita ka ng before at saka ng after.
Diba? Before, ang itim mo, tapos yung after mong ginamit yung whitening product, pumuti ka na, di ba? Kaya ako, hindi ako napopromote yan eh. Kasi walang effect eh. No? Pagka gumamit ako ng whitening product, lalo akong umiitim eh. So, titignan nila yung resulta eh. Di ba? Now, ganun din. Kung ipopromote mo si Jesus online, anong experience mo kay Jesus? Paano mo siya nakilala? Amen? Paano mo siya na-encounter? So you can post about a person you don't truly know. Hindi ka makakapag-post patungkol sa isang tao kung hindi mo naman siya kilala. Okay? Si Paul, hindi lang niya basta kilala si Jesus, okay? He know him personally. Okay? Hindi lang niya basta sinabi na, ay, alam ko ang patungkol kay Jesus. Hindi lang basta ganun eh. Kilala ko si Jesus. Alam ko si Jesus. Okay? So the reason why many young people hesitate to share their faith is because they have not experienced Him deeply. Hindi pa kasi talaga nila nararanasan si Jesus eh. Di po ba? Hindi pa kasi talaga nila na-experience. But once you encounter Jesus, hindi ka papayag na mananahimik ka na lang. Amen? Naranasan nyo na po ba yun? Yung tipong naranasan mo si Jesus, na-encounter mo si Jesus, at grabe yung pakiramdam mo talagang hindi mo mapigilang umiyak, hindi mo mapigilang maglupasay, yung talagang hindi mo mapigilan yung presensya ng Panginoon, at dahil nga ganun ang pakiramdam mo, hindi mo rin matiis na i-share yun sa ibang tao. Naranasan nyo na po ba yun? Amen? Hindi po ba? Okay? So kung bakit nahihiya ang mga tao na i-share si Jesus kasi wala pa talaga silang experience kay Jesus. Mas maganda, kilalali mo muna si Jesus. Mas maganda, mag-build ka muna ng relationship kay Jesus. Okay? Tignan mo yung Samaritan woman sa John chapter 4. Okay? Nagkaroon siya ng personal encounter. Na-meet niya si Jesus personally. Nagkaroon ng conversation at sinabi ni Jesus yung mga dapat niyang gawin. So anong ginawa ng babae sa John chapter 4 verse 39? 'Di ba? After niyang ma-meet si Jesus, umuwi siya sa kanyang village, tumatakbo siya ng excited at sumisigaw. Sabi niya, "Uy, alam niyo ba may nakilala kong tao, isang Hudyo, isang lalaki." At sinabi niya sa akin, nagkaroon kami ng kwentuhan, ng conversation. Sinabi niya sa akin lahat ng mga dapat kong gawin. At alam niyo po ba nangyari? Many of the Samaritans from that town believe in Jesus. Okay? Nung narinig nila yung testimony ng babae, naniwala sila kay Jesus. Di po ba? Amen? Naniwala sila kay Jesus. Ang dami na born again. Ang daming na-convert dahil sa testimony ng isang babae. At yun ay dahil na-encounter niya si Jesus mismo. Okay? Mahirap lang i-testify si Jesus kung na-encounter mo talaga si Jesus. Amen? Biruin mo, itong babae na ito, wala siyang degree in theology, ang meron lang siya, personal encounter. Ang meron lang siya, experience kay Jesus. At sapat na yon to make Jesus viral in her village. Okay? So kung ipopost mo si Jesus at gusto mong sumikat si Jesus sa post mo, okay? Sa Facebook mo, sa TikTok mo, hindi mo kailangan ng degree in theology. Ang kailangan mo, personal encounter kay Jesus. Amen? Ang kailangan mo, experience kay Jesus. Paano ba na-experience si Jesus? Yun ang ipopost mo. Okay? Kung gusto mong mag-viral si Jesus, katagpuin mo muna siya. Di po ba? Jesus will become viral in your life when He becomes vital in your heart. Amen? Si Jesus magiging viral yan. Sa lahat ng area ng buhay mo, magiging viral si Jesus kung siya ay magiging vital sa puso mo. Pag sinabing vital, isang mahalagang bagay na hindi pwedeng mawala. Kaya nga sa katawan natin, di ba, may tinatawag tayong vital organs. Yung puso natin, yung atay natin, yung utak natin, mga vital organs yan na hindi pwedeng mawala sa katawan natin. Kapag nawala yan,
hindi magpa-function yung katawan mo, yung mga organs sa katawan mo, pwede mong ikamatay. Ganun din. Okay? Si Jesus magba-viral sa lahat ng area ng buhay mo, kahit sa social media, magba-viral si Jesus, okay? Kung si Jesus ay magiging vital, magiging mahalaga at hindi pwedeng alisin sa puso mo. Amen? Si Jesus magva-viral sa trabaho mo, si Jesus magva-viral sa school mo, si Jesus magva-viral sa family mo, sa community mo, kung hindi mo aalisin si Jesus sa puso mo. Gets niyo po ba? Amen? So number 1 natin, understand who Jesus is. Kilalanin mo muna si Jesus. Gaano mo ba kakilala si Jesus ngayon? Naiintindihan mo ba yung message of the cross? Bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli? Amen? Bakit niya inalay yung kanyang buhay para sa atin? Dapat naiintindihan mo yun. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay tubusin sa kasalanan natin. Kasi ang kasalanan, para mabayaran ito, kailangan ng flesh and blood. Amen? Kailangan may mamatay. Kaya noon, nung Old Testament, nag-aalay sila ng mga alaga nilang hayop. Kasi kailangan nga ng flesh and blood. Para matakpan yung kanilang kasalanan. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, siya na yung naging alay. Okay? Siya na yung namatay sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang ating mga kasalanan. At nabuhay siya muli para ma-fulfill ang ating salvation. Amen? So yun yung dapat, yun yung dapat ma-viral. Okay? Yun yung dapat sinishare natin, yun yung dapat pinopost natin sa Facebook. Hindi yung mga issue sa bansa. Amen? Hindi yung mga rally yung pinopost natin, yung mga rally yung sinishare natin. Amen? Tapos lalagyan natin ng caption, mag-resign ka na. Dapat hindi ganun. Amen? Then pangalawa, number 2, be the content. Yan. Pangalawang hakbang para mas mapasikat natin si Jesus, be the content. Sabihin nga natin, be the content. Okay, ano naman ibig sabihin nito? Now, hindi lang tayo dapat maging content creator. Dapat tayo ang maging content mismo. Guess niyo po ba? Ibig sabihin, hahayaan mo or willing kang panoorin ng ibang tao ang buhay mo. Gets nyo? Okay? We must live like the message. Okay? Dapat nakikitaan ka ng love. Dapat nakikitaan ka ng compassion. Kumbaga, meron kang transparent integrity na ito ako. Ganito ako binago ng Panginoon. Amen? Yung buhay mo ang magiging ebidensya ng pinopost mo. Kung pinopost mo na si Jesus ay nagbabago ng buhay, ipakita mo na binago ka talaga ng Diyos. Okay? Kasi hindi pwede na kung magpo-post ka sa Facebook or sa TikTok na si Jesus ay nagbabago ng buhay, pero ikaw mismo na nag-post ay hindi nagbago ang buhay, paano sila maniniwala? Di ba? Paano kakalat yun? Paano magba-viral yun kung ikaw mismo ay hindi naman effective sa'yo yung pinopost mo? Amen? Anong sabi ng scripture? Anong sabi ng Matthew chapter 5 verse 16? Let your light shine before others. Yung ilaw mo dapat magliwanag sa ibang tao. Amen? Dapat magliwanag ka. So kung gusto mong mag-viral si Jesus, start by living a life that reflects Him. Amen? Simulan mong mabuhay, okay? Simulan mong mamuhay, okay? Na yung buhay mo ay nagre-reflect sa Panginoon. Remember, ang mga tao ngayon ay mas mahilig na sila ngayon manood kaysa makinig. Amen? Kaya tingnan mo, mas gusto nilang mag-TikTok kaysa makinig ng radyo. Diba? Kasi mas nakaka-entertain manood kaysa makinig. Amen? They are watching more than listening. So, bilang mga Kristiyano, bilang mga born again, hayaan mo mapanood ng tao yung buhay mo. Makita nila kung paano kumilos si Jesus sa buhay mo. Hayaan mo makita nila kung paano mo itrato ang ibang tao.
Hayaan mong makita nila kung paano mo i-handle ang pressure. Hayaan mong makita nila kung paano mo tayuan ang katotohanan. Amen? Hayaan mong makita nila kung paano ka umibig, kung paano ka manampalataya, kung paano ka maglingkod sa Diyos. Hayaan mo mapanood nila yon sa buhay mo. Be the content. Amen? It's not about being perfect. It's about being true. It's about being authentic. Hindi naman, ibig sabihin nito ay kailangan mo muna maging perfect bago ka mag-post patungkol kay Jesus. Hindi po. Kailangan mo lang maging totoo. Kailangan mo lang maging tunay. Kailangan mo lang maging available. Katulad nga ng lagi namin sinasabi, mas higit or mas natatalo ng taong available yung mga taong skillful. Amen? Yung mga taong matatalino, yung mga taong mayayaman, higit pa doon yung mga taong available. Alright? Bakit? Kasi maraming mga taong skillful, maraming mga taong mayayaman, maraming mga taong matatalino, pero hindi naman magamit ng Panginoon. Dahil hindi sila available. Amen? Mas maganda, mas okay kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay authentic at available sa Panginoon. Yung mga apostles, hindi rin naman sila perfect eh. Okay? Si Paul, hindi rin naman perfect eh. Pero handa niyang i-preach ang gospel. Sila Peter, sila John, hindi naman sila perfect eh, kung tutuusin. Pero handa nilang i-preach ang gospel. Handa nilang i-preach si Jesus. Handa nilang i-present si Jesus. Amen? Yung Samaritan woman, hindi rin naman siya perfect eh. Kung tutuusin nga, ang dami niyang asawa eh. Okay? Pero pinreach niya si Jesus. Shinare niya yung kanyang testimony patungkol kay Jesus. At ang daming naniwala. So, it's not about being perfect. Hindi mo kailangan maging perfect talaga. Kailangan mo maging totoo. Alright? Amen? So, be the content. Hayaan mo na makita nila ang buhay mo. Let your kindness, let your humility, let your honesty and joy be your spiritual post. Bago mo ayusin yung post mo sa social media, ayusin mo muna yung spiritual post mo. Ayusin mo muna yung buhay mo. Okay? Before people read your Bible verses online, they read your life offline. Titignan nila yung buhay mo. At yung buhay mo, okay, ay magiging ebidensya ng mga pinopost mo. Your lifestyle should confirm your message. Dapat hindi maging contradict yung pinopost mo sa buhay mo. Amen? Dapat nako-confirm ng buhay mo yung pinopost mo. Okay? Kung pinopost mo ay patungkol sa love, kung pinopost mo ay patungkol sa forgiveness, kung ang pinopost mo ay patungkol sa pagpapakumbaba, dapat kino-confirm yan ng buhay mo. So live in such a way that people see Jesus in you. Amen? Hindi sa pamamagitan ng perfection, pero sa pamamagitan ng transformation. Okay? Nakikita nila si Jesus sa pamamagitan ng pagbabago mo. Nakikita nila kung paano kumilos si Jesus sa iyo. So sa pamamagitan nun, nagiging viral na si Jesus. Di ba? Dati ang mga pinopost mo, mga riots, mga bugbugan dito, bugbugan doon. Mga geng-geng, mga pinopost mo. Pero ngayon, ang pinopost mo na, mga Bible verses. Wow. Di ba? So nakita na yung pagbabago, di po ba? Amen? Dati ang pinopost mo, mga mag-asawang nag-aaway. Amen? Pero ngayon, ang pinopost mo na, paano magpakumbaba, paano magpatawad. Okay? Dati ang pinopost mo, face-to-face. Di ba? Nagbabatuhan ng mga upuan. Pero ngayon, ang pinopost mo na, okay, patungkol na sa salvation, patungkol na kay Jesus. Okay? Dati, mahilig ka manood ng mga issue sa Tulfo. Pero ngayon, mahilig ka na manood ng mga preaching sa Facebook. Diba? So, nagkakaroon ng pagbabago online. Okay? Nagkakaroon ng transformation. Amen? Sa buhay natin.
So meaning to say, kung nagkakaroon ng transformation sa buhay natin, ibig sabihin lang nun na kumikilos si Jesus sa buhay natin. At hinahayaan mong kumilos si Jesus sa buhay natin. Sa buhay mo. Okay? Now, number 3, your phone is your pulpit. Use your phone as your pulpit. Okay? Yung cellphone mo na yan, na hawak mo na yan, huwag mong gamitin sa ano yan, sa ibang bagay. Gamitin mo for the glory of God. Gamitin mo bilang isang pulpito. Amen? Hindi po yan basta device lang. It's your pulpit. Okay? Use your platforms for the glory of God. Yung Facebook mo, yung TikTok mo, gamitin mo yan for the glory of God. Huwag mong gamitin yan para makapanood ng mga sexy, no? Amen? Gamitin mo yan para makapag-post, makapag-share ng gospel. Amen? Bakit naman may name drop? Okay? So, gamitin natin yung platform natin for the glory of God. Okay? Minsan, ang ginagawa natin, di ba? Gumagawa tayo ng dummy account para lang, para maitago natin yung ating personality. Hindi po ganoon. Amen? Huwag tayo magdoble cara. Okay? Every post, every story, amen? Every message is a chance to preach Jesus. Okay? It's a chance to preach hope, okay? To preach truth and love. Okay? Bawat story, dapat nakikita si Jesus. So, sa pagpipreach, hindi mo kailangan ng microphone. Hindi mo kailangan ng stage. Para magkaroon ng impact. Use your phone. Yung phone mo, gamitin mo yan para makapag-preach ng gospel. Okay? Use your phone not just for trends, but for transformation. Para sa pagbabago. Okay? Taas nga natin yung mga phone natin, yung mga ano natin. Yan, sige, taas na. Halos lahat meron, Lahat talaga meron. Okay? And then sabihin natin, this is my phone, and I will use it for the glory of God. Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon. Narinig kayo ng Panginoon, ha? Okay? Gagamitin mo yung phone na yan for the glory of God para ma-preach si Jesus sa social media. Okay? Hindi mo yan gagamitin para sa kasalanan. Okay? Para matrigger si Satan, para masuportahan yung mga worldly things. Hindi po. Gagamitin mo yan para kay Jesus. Okay? So kung paanong proud ka, sino ba dito minsan ay kapag siya ay nagpo-post, okay? Kapag siya ay nagpo-post, halimbawa, nagpost siya ng pagkain, at nakita niya yung post niya, ang daming mga likes, ang daming mga, kumbaga, ang laki ng engagement. Sino dito napaproud kapag gano'n na nangyari? Di ba? Ang saya, di ba? Ang saya sa pakiramdam kapag nakita natin yung post natin, ang daming likes, ang daming heart, okay? Ang daming haha, Tapos konti, halos walang angry, di ba? Di ba? Ang sarap sa pakiramdam pagka gano'n, di ba? Proud na proud tayo mag-post ng pagkain natin, ng vacation natin, ng selfie natin, di ba? Proud na proud tayo. Okay? Now, dapat, mas lalong proud ka i-post yung taong nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan. Amen? Dapat mas lalong masaya ka kapag nakakapag-post ka patungkol kay Jesus. Kahit walang kahit hindi malaki yung engagement, kahit maliit lang yung engagement, dapat masaya ka pa rin. Amen? Kahit konti lang yung nag-heart, dapat masaya ka pa rin. Bakit? Kasi patungkol kay Jesus yung pinost mo eh. Amen? Kaso ang problema, minsan ang ginagawa natin, minsan ginagawa natin. Okay? Kapag kakunti lang ang nag-heart kay Jesus, hindi na natin pinopost. Mas lalong pinopost natin yung mga maraming heart. Yung maraming engagement, kahit hindi patungkol kay Jesus. Di ba? Para Para makakuha ng followers. Para makakuha ng
ng pansin. Okay? So, ang nangyayari, hindi na napopost si Jesus. So, dapat hindi ganon. Kahit walang engagement, okay lang. Ang importante na ipasok mo si Jesus, na i-post mo si Jesus. Amen? So, kung bakit tayo nahihiya i-post si Jesus, usually, it's rooted in fear of judgment. Di ba? Kasi minsan, naiisip natin, baka may mga manghusga sa akin. Baka sabihin nila, post ka pa ng post ng Bible, di mo naman inaayos yung buhay mo. Di ba? Minsan natatakot tayo sa ganun kaya mas pinipili na lang natin manahimik. No, mas pinipili na lang natin i-post kung ano yung trending. Alright? Mas pinipili na lang natin i-post si SB19 kaysa kay Jesus. No? Mas pinipili na lang natin i-post si Glock 9 o kaya si Flo G. No? Sino yun? O basta yun na yun. Di ba? Mas pinipili na lang natin silang i-post para hindi tayo mabash. Para hindi tayo ma-judge. Alright? So, yung hiya sa pagpo-post kay Jesus, minsan nanggagaling po yan sa pagkakaroon ng worry na tayo ay malagasan ng followers. Okay? Yung feeling na baka ma-disqualified ka. Amen? Yung feeling na baka hindi ka na isama sa listahan. Okay? Amen? Kaya hindi na natin pinopost si Jesus. Now, be proud. Okay? Be proud to your Savior. Amen? Maging proud ka sa taong nagligtas sa'yo. Amen? Ba't mas proud ka pa sa ibang tao na hindi ka naman kayang iligtas? Samantalang yung taong nagligtas sa'yo mula sa kapahamakan, yung taong nagligtas sa'yo mula sa impyerno, ikinahihiya mo. Hindi mo pinopost. Di ba? Halos sa panahon ngayon, lahat na ay nasa digital world. Lahat ay online na. Okay? Yung school online. Yung trabaho nasa online na din, di ba? Yung business nasa online na din. Minsan yung ligawan online na din Amen? Through chat na lang. Okay? Mayroon na ako narinig. Okay? Di ba? Halos lahat online na Pero tingnan mo. Halos lahat online na. Pero si Jesus, kinukulong lang natin sa church. Amen? Online na lahat. Samantalang si Jesus nandito lang sa church. Okay? Ilabas naman natin si Jesus. Ipasok naman natin si Jesus sa social media. Sa Facebook. Kung paano ang dami mong post, dapat ganun din kadami yung post mo kay Jesus. Amen? Amen po ba? So be proud to your Savior. Huwag mo ikahiya si Jesus. Kasi ang nagkakahiya kay Jesus ay kakahiya din sa langit. Amen? Lahat ng opportunity dapat, i-grab mo na. Yung Facebook, yung TikTok, opportunity na yan to preach the gospel. Anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22? I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. Okay? So si Paul, actually si Paul walang TikTok yan, walang Instagram. Okay? Pero ginagamit niya lahat ng opportunity to reach people. Ginagrab niya lahat ng opportunity para makapag-share ng gospel. Okay? So meron tayong Facebook, meron tayong TikTok. Sino ba, taas nga kamay lahat ng may account sa lahat ng social media? Matalo pa kayo ng bata, Diba? May Facebook, may TikTok, may Instagram, may Threads. Threads ba yun? Diba? May YouTube account. Okay? So, gamitin mo yan to preach the gospel. Opportunity yan to preach the gospel. Amen? So, use your phone as your pulpit. Use your post as your ministry. Okay? Yung pagpo-post ng salita ng Diyos, ministry din po yan.
Yung pagpo-post patungkol kay Jesus, ministry din po yan. Amen? Use your stories as your testimony. Number 4, pinaka-last. Build a relationship, not just followers. Okay? Amen? Build a relationship, not just followers. Being viral is not just about being seen. It's about connecting. Okay? Iko-connect mo yung sarili mo sa kanila para makonect sila sa Panginoong Jesus. Alam mo, ginagawa ni Paul, ang dami niyang mga pinupuntahan na lugar. Talagang kino-connect niya yung sarili niya sa mga Gentiles, sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng gospel. Pinupuntahan niya yon para Para ma-connect sila kay Jesus. Okay? So, it's not about being seen, it's about connecting. Okay? Iko-connect mo rin yung sarili mo sa kanila. I-reach out mo din sila. Anong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 19? Go and make disciples. Hindi sinabi ni Jesus na go and get followers to all the nations. Hindi po eh. Amen? Sabi ni Jesus, go and make disciple to all the nation. So gamitin mo yung social media para dumami ang follower ni Jesus. Para dumami ang disciple ni Jesus. Amen? Care for people in your post. Amen? Huwag mong awayin yung mga tao sa post mo. Okay? Huwag mong awayin yung mga although sila ay gumawa ng masama, although sila ay nagkamali, hindi dahilan yun para sila ay awayin. Okay? Siguro, maaari na isa yon sa mga pinapakita ng Panginoon sa atin na opportunity para ipakita sa kanila ang compassion, ang pag-ibig. Amen? Huwag na tayong makisali sa mga rally. Alright? Hindi bagay sa mga Kristiyano ang sumasali sa rally. Amen? Nakikisigaw ng resign. President, resign. Hindi bagay sa atin yun eh. Alam mo kung bakit? Kung bakit hindi bagay sa atin yon? Kasi nung si Jesus, bago siya ipako sa krus, ang dami ring mga sumisigaw eh. Sinisigaw nila, crucify him, crucify him. Blasphemous yung tao na yan. Hindi yan totoong Diyos. Iniinsulto niya ang totoong Diyos. Ipako niyo yan sa krus. Parang ganun din eh. So kung ikaw ay sasali sa mga rally para kalabanin ng government, wala kang pagkakaiba dun sa sumisigaw kay Jesus. Amen? Walang Christian dun eh. Yung sumisigaw na si Jesus ay ipako sa krus, walang Christian dun. Kasi kung Christian ka, hindi mo isisigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Na si Jesus ay blasphemous. Amen? So wag na tayong makiayon sa kung ano yung nakikita natin sa social media. Wag na tayong makibagay, wag na tayong sumabay sa kanila. Make a difference. Amen? Care for people in your post. Huwag na tayong makisawsaw sa mga issue sa bansa. Mas maganda, ipakita na lang natin yung compassion ni Jesus. Ipag-pray na lang natin sila. Love them the way Jesus loves them. Alam mo ba si Jesus? Siya pa yung humingi ng tawad doon sa mga taong nang insulto sa kanya. Sabi niya, Lord, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? So ganun din dapat tayo. Yung mga nakikita natin sa social media, amen? Na sumasali sa mga rally, na nakikisigaw sa mga rally, okay? Na umaaway sa government, umaaway sa presidente natin, umaaway sa vice president, nakikita natin sila, wag na natin silang sang-ayunan. Mas maganda yan, ipag-pray na lang natin sila. Na sila ay makilala din ng Panginoon, amen? Magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, okay? At ma-born again din. Our goal is not to make ourselves famous, but to make Jesus famous. Yan po ang goal natin. Amen? Hindi para sumikat sa social media. Ang goal po natin ay pasikatin si Jesus. Okay? So ngayong buwan na ito ng October, okay, dapat gumawa ka ng hakbang. Ang pinaka-challenge mo dapat sa sarili mo ay magkaroon ka ng hakbang paano pasisikatin si Jesus sa social media.
Amen? Keep your post focused on Christ, not on you. Dapat patungkol kay Kristo. Tama na yung puro sa atin, puro tayo. Tama na tayo. Si Kristo naman. Amen? Masyado na tayong sikat, masyado na tayong na-expose sa social media. Hayaan naman natin si Jesus. Si Jesus naman dapat ang makita nila. Si Jesus naman dapat ang makilala nila. Amen? Si Jesus naman dapat ang mabasa nila, mapanood nila. Anong sabi ng John chapter 3 verse 30? He must increase and I must decrease. Okay? Sa post natin, dapat si Jesus ang naihahayag. Dapat si Jesus ang naitataas at hindi po tayo. Amen? Hindi po ito patungkol sa kung gaano karami yung followers na makukuha mo. Ito po ay patungkol sa kung gaano karami ang taong susunod sa Diyos. It's not about how many followers you gain. It's about how many people follow Him because of you. Amen? Ang importante ay kung gaano karami yung madadala mo kay Jesus. Hindi importante kung gaano karami yung makukuha mong followers, kung gaano karami makukuha mong likes. Ang pinag-uusapan dito, kung gaano karaming tao ang susunod kay Jesus dahil sa iyo, dahil sa post mo. Amen? Ang tunay na influence is not about going viral for a moment. It's about creating an impact for eternity. Amen? Yung post natin minsan, patungkol sa selfie natin, ano lang yan eh. Minsan, 1 araw lang, 2 araw lang. Magte-trending yan. Okay? Pero after a week, makakalimutan na ng tao. Hindi na siya magba-viral. Okay? Pero si Jesus, kapag pinasikat natin si Jesus, yung pinaka-result nun, yung pinaka-effect nun, ay pangwalang hanggan. Yung salvation, yung buhay na matatanggap nila ay pangwalang hanggan. Amen? Dapat dun tayo nakafocus. Ang sarap siguro sa feeling na kapag nakita natin na yung mga taong nakakabasa ng mga post natin, mga nakakapanood ng post natin, nagkakaroon ng salvation. Na ilalapit natin sa Panginoon. Di ba ba? Amen? Ang sarap siguro sa feeling na yung mga nanonood sa atin ay nakikilala din si Jesus. Kaya ngayong gabi na ito, amen, ang challenge po natin, ang challenge ko po, ngayong gabi na ito, ay pasikatin natin si Jesus. Sa ating social media, sa ating mga post. Okay? Sa post mo ngayon, paano mo mapapasikat si Jesus? Paano mo maipopromote si Jesus? Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God. Sa gabi na ito, Panginoon, maraming salamat for the message. Maraming salamat, Panginoon, sa mga narinig naming salita na galing sa iyo, Panginoon. Lord, make us a vessel to make you viral, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang ang salita mo ay sumikat, Panginoon. Kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. Let our life, our words, our online presence point people to you, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na yung aming mga post ay madala ang mga tao sa iyong presensya, Panginoon. Use us, Lord Jesus. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang maipakalat pa ang iyong salita, upang maipakalat pa ang iyong pag-ibig, ang iyong katotohanan, Panginoon. Hanggang sa dumating yung time, Panginoon, na lahat ng tao ay makilala ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Dinadalangin ko po, Panginoon, na magamit namin ang aming social media for your glory. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magamit ang social media, Panginoon, upang kami ay magkasala, upang kami ay bumagsak, upang kami ay malulong, Panginoon, sa online world.
Hayaan niyo po, Panginoon, na magamit namin ang social media to preach the gospel. At alisin niyo po ang lahat ng mga takot sa aming mga puso. Alisin niyo po lahat ng mga hiya, Panginoon, sa aming mga puso. Mga pag-aalinlangan sa aming mga puso, Lord God. Na baka maraming mambash sa amin, maraming mga magalit sa amin, Panginoon. Alisin niyo po ito, Lord God. Bagkos, palitan niyo po ito ng boldness, ng confidence, Lord God, to preach the gospel. Katulad ni Paul, Panginoon, siya po ay hindi nahihiya to preach the gospel. Ganun din po kami, Panginoon. Naway maging ganun din po kami. Na hindi kami mahiya sa gospel, Panginoon, because it is the power of God that brings salvation to those who believe. Panginoon, marami pong salamat. At ibinabalik namin sa iyo ang mataas na pagpuri at pagsamba. Pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.